Amen. Malamig na umaga sa ating lahat. Hello. Ready na po ba tayo? Okay na po tayo magkwentuhan mga kapatid. Nais kong lumayo po tayong lahat. Sana, di ba malamig po ang panahon, sana hindi po ganun kalamig ang ating pananampalataya. Amen. Kung dito sa mundo, dito sa France, malamig, kailangan natin ng heater. So, kailangan din po natin ang init ng ating Panginoon sa umaga. So, let us invite His Holy Spirit sa umagang ito sa pamamagitan ng ating palakpak. Welcome natin siya sa ating pagpalakpak. Sa ating pagsigaw. Pagsigaw! Amen! Amen! Hallelujah! So sa umagang ito mga kapatid, buksan po natin ang ating mga puso, ang ating espiritu. Ang sabi po doon sa John 4:24 na ang Diyos ay espiritu. So ang lahat daw po ng mga sumasamba sa Kanya ay dapat po i-worship natin siya sa spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit, Lord God, in this place. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. We need your praise and worship. Yes, God. Lord, we need your grace and mercy. Power
Amen. Hallelujah. The Lord our God is good. The Lord our God is great. Woo! So
Hallelujah. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. My God. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ibigay ang ating puso sa Kanya sa oras po ito. Hallelujah. Ama naming nasa langit sa oras po ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagbibigay ng kapurihan at pagsamba sa banal mo pong pangalan. Amin pong binubuksan ang aming puso upang makakilos ang Santong Espiritu sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat at patuloy mo kaming sinasamahan sa oras na ito. At ang Santong Espiritu siya pong kumikilos sa lugar po ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, Ikaw ang siyang maitaas sa lugar na ito. At kami naman po ang siyang maibaba. Nawa ang pagkakaisa namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo ay ito'y sa iyong handog, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy ka nga pong gumawa ng himala sa lugar na ito sa aming mga buhay. At ikaw, Ama, ang siyang patuloy pong magbago sa bawat buhay po namin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At sa oras din pong ito, amin pong sama-samang inilalapit sa iyo ang magpapahayag ng iyong mga salita. Gamitin mo po siya, Panginoon, bilang instrumento na magkaroon ng mensahe sa bawat buhay po namin. Ikaw ang siyang mag-anoint sa Kanya. Ikaw ang siyang makita sa Kanyang buhay. At hindi po ang Kanyang kahinahan. At idinideklara po namin sa oras nito ang katagumpayan ng gawain ito. In the name of Jesus. At ang kabutihan mo ang siyang manatili sa amin. Ang kabutihan mo po ang siyang makita namin sa oras nito. At ang iyong mga salita ang patuloy pong magbago sa amin, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. At itinatalaga po namin ang oras nito para sa iyo. At ang mga salita na aming pong maririnig ay ito po'y aming pagbabago sa aming buhay. Magamit namin sa araw-araw naming buhay, O Diyos. Kaya salamat po sa oras na ito. At sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. And all the time, Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sa kantahan pa lamang po, pinaramdam niya na po ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin at ang kanyang presensya. Kaya nga po, let us give our best clap offering to the Lord. Amen. Hallelujah. And church, can we greet one another and say, praise the Lord, you are here. Amen. Let us stand up, church, para ma-energize po tayo. Amen.
praise the Lord dahil sama-sama na naman po tayong magbibigay ng papuri, pasasalamat sa kanyang kabutihan. Amen? And may I encourage po yung mga nasa likod, let us move closer because church, because we can worship the Lord freely when we are united in God. Amen? Amen. So before po tayo dadako sa salita ng ating Panginoon, may I encourage po sa mga gustong mag-testify ng kabutihan ng Diyos sa bawat buhay po nila. Because as a Christians, as a servant of God, it is our act of worship to bring back the glory and honor to the Lord. Meron po bang gusto mag-testify ng kabutihan na naranasan po niya ang kabutihan ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon na nagpapatotoo. Una po sa lahat, purihin ng Diyos na ako po'y masaya at magkakasama ho tayo. Alam niyo po, kaninang umaga, ang dami pong, hindi sana ako makakapunta kasi parang masakit yung paa ko, yung likod ko. Maraming sinasabi yung voice ng kalaban. Sabi nga ni Pastor Robby nung siya'y nagturo, pakinggan mo yung tama. Sabi ko, hindi ito voice ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, tumayo ka. Sabi ko, may ginamit ang Panginoon para ako'y tumayo. Sabi ng asawa ko, dear, gusto mo ng kape? At naman ko ay pilit at uminit. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at tayo po'y magkakasama. Meron pa po ba? Ay, si Sis Des. Ayan. Ang dami! Praise the Lord! Amen! Sabi po yung kabutihan ng ating Panginoon. Hindi, ibinabalik ko lang yung papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil po nung sa revival, muli ko na naman po uling nakatagpo ang Panginoon. Nakita ang kanyang mga ngiti. Nagulat ako kasi alam niyo po, ang sarap magpuri sa Panginoon kahit hindi magaganda mga boses natin. Pero pag na-please po natin ang puso ng Panginoon, napapanginti natin siya. Amen. Kaya po, tuwing pagpupuri po natin, kahit hindi maganda boses natin, ilabas po natin ang mga boses natin to praise Him. Amen. Praise God. Sis Lorna po, nakakanta muna po muna. Magpapasalamat po sa Lord. Yes, praise God. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Dahil almost 2 weeks po talaga ako po may ubo. Pero sabi ko nga, gagamit ang Lord ng instrument para po yung patuloy na healing na ibinigay po niya sa akin. Salamat po sa Lord dahil nabigyan po ako ng yung tamang medicine ng doktor na nabigyan ako ng antibiotics. So now I'm here. At salamat po sa Lord sa complete healing na ibinigay niya po sa akin. And one thing more, nais ko pa rin po magpasalamat sa Lord dahil normally po si Lloyd po ay every year po may ski sila. So, before po na mag-ano yung sa ski ni Lloyd, ay nag-decide na po kami mag-asawang dahil po sa projector. Bumili po kami na, may bago po tayong projector. Pero sabi nga po, hindi po exhortation to, pero pag tayo po nagbibigay sa Panginoon, talagang ibibigay po niya sa atin. Hindi po hayaan ng Lord na tayo na magkaroon siya ng utang sa atin. Praise God po dahil ibinigay po ng Lord yung doble pa po. Dahil yung po sa skin ni Lloyd, ang amount po na babayaran namin ay 750 euro. Pero sabi po sa school, dahil may tulong po ang school, 100 euro lang po yung babayaran namin sa school. Plus, meron pang gift check ang Red Cross para po sa pambili ng mga damit. So, praise God po talaga. Talagang ang Diyos po pag nagbalik ng blessing ay talagang todo-todo. Amen. Meron pa po ba? Amen. Purihin po ang Diyos sa bawat buhay po natin. And let us remember po, let us return the goodness of God through our life testimony and encourage and challenge every one of us every Sunday po. Kaya po ba natin i-testify kabutihan ni Lord sa buhay po natin? Amen. And
the most exciting part of our worship, let us focus ourselves as we listen to His Word, and as an act of worship to Him, let us all stand for the reading of the Word of God. And if you have your Bible with you, makipagbukas po kayo sa akin sa Psalms 116 verses 12 to 14 in NIV. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. God bless the reading of His word, and may you all be seated. At sa oras pong ito, inaanyahan ko po kayo na let us spend this time alone with the Lord. Wag muna po natin kausapin yung mga katabi po natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamaya ka na. Si Lord muna. Amen? I-ready po natin ang bawat isip at puso po natin as we listen to His Word. At tinatawagan ko na po ang ating lingkod, Pastora Hazel Gonzalez. Purihin po ang Diyos. Hallelujah, ang lakas. God bless po. Purihin po ang Panginoon. Ayan, talagang napakabuti po ng ating Diyos, ano? Talagang sa pag-aawitan pa lamang po talaga natin, mararamdaman na po natin, nakasama po natin ang kanyang presensya. And yung sa mga nag-testify po na nagbalik ng papuri sa Panginoon, napapanahon po sa pag-aaralan natin ngayong umaga. Dahil nga po, we are still in our theme, Thanksgiving. Pag-aaralan po natin, paano ba tayo magkaroon ng magbabalik? Katulad po nung binasa natin verse, yun po ang ating key verse for this morning. So we will study today kung paano ba tayo magkakaroon ng grateful attitude sa ating mga buhay. Diba? Yun yung ating pag-aaralan. So, since we are still in our theme, Thanksgiving, meron lamang po akong short introduction about Thanksgiving. So, ano ba yung meaning ng Thanksgiving? So, the meaning of Thanksgiving is the act of giving thanks, grateful acknowledgement of benefits or favors, especially to God. Ito po yung ibig sabihin ng Thanksgiving. And sa biblical context naman po, makikita po natin dito, in both the Old and New Testament, Thanksgiving emphasizes gratitude and praise to God for His many blessings. So the biblical interpretation of Thanksgiving refers to devotion, sacrifice, and praise. Ito daw po yung biblical meaning or biblical interpretation po ng Thanksgiving. So, meron po akong tanong sa ating lahat. Lahat po ba tayo dito nag-agree na marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Amen. Do we all agree na sobrang dami talaga natin dapat ipagpasalamat dahil sa lahat ng mga natatamasa natin pagpapala? Amen, no? Hindi lamang po sa mga blessings na natatamasa natin tayo dapat magpasalamat, but in all things, we should give thanks to God. Nag-agree po ba tayo doon? Pag po tinanong po kayo, nagpapasalamat din po dapat tayo in times of trials. Amen. We give thanks to God. Amen. Amen. We give thanks to God in times of trials also. Hindi lamang sa mga pagpapala, but then sa mga nararanasan din natin. Kasi nga sabi, give thanks in all things. Di ba? So, ngayon po kasi, kung mapapansin niyo po, many Christians nowadays, nare-remind lang po sila na magpasalamat sa Panginoon when it comes to blessings. Diba? Nakakalungkot. But that's the reality now. Yung ibang Kristiyano, nare-remind lang sila na, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron akong pagpapalang natanggap. But when it comes to trials, or nakatanggap lang sila ng maliit na blessing, hindi nila nagagawa magpasalamat sa Diyos. Yun yung nakakalungkot ngayon. Sa ibang bagay, hindi na nila naaalala ang Panginoon sa pagpapala lang. And tayo, dapat, as a real Christian, as a true Christian, we should always be reminded na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon. That's why, for today, we will study the Word of God, and we will also study on how to have a grateful attitude. So, buksan po natin muli yung ating Bible. Sa Psalms 116:12 verse 12 to 14, sa pinag-aralan po natin kanina, sa nabasa po natin. Ito po yung version ng ESV. So, basahin ko po. What shall I render to the Lord for all His benefits to me?
Yung 13, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. So, kung babasahin po natin, no, itong chapter, mahaba po kasi yung Psalms chapter 116. So, summarize ko na lang po siya. So, kung may time po tayo, we can read it at home. So, kung babasahin po natin itong full chapter na chapter 116, uumpisahan po natin siya sa verse 1 and 2. Mag-start po tayo dun sa verses na yun. Nakasaad po doon na God has rescued a psalmist from trouble. Ano po ba yung psalmist? Alam po ba natin kung ano yung psalmist? Okay. Ang psalmist po ay ito po yung mga, kumbaga, kung tatawagin ngayon, yung mga composer or writer ng mga sacred songs. Yun po yung psalmist. For example, si David, he is a psalmist. Di ba po? He received songs from the Spirit and composed them and write them down. Yun po yung psalmist, yung ibig sabihin niya. So, let's go back po sa story po ng Psalm 116. Ang sabi po doon, it started with a psalmist who was rescued by God. Nag-start po siya doon yung story. Itong psalmist po na ito, na nirescue ni God, kumbaga, marami po siyang pinagdadaanan na stressful na mga circumstances. So, siguro namumblema siya, sobrang laki ng problema ang pinagdadaanan niya. And then, dahil nga po sa kasagsagan na yon, sobrang bigat ng dinadanas niya, he was in trouble, he prayed and asked God for help. Yun po yung sa mga unang verses niya. Na kung saan naman po, dun sa pananalangin niya na yon, tinugon po siya ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, nanalangin po siya, tinugon, ang sabi niya po kasi sa panalangin niya is, yung parang, Lord have pity on me, iligtas mo ako, parang ganun po. So that time, ang ginawa po ng Panginoon, tinugon po siya ng Panginoon. Sinagot po ng Panginoon yung kanyang panalangin where He saved him from that circumstances. So kung makikita po natin dito sa verse 12, ang sabi niya, what shall I render to the Lord for all His benefits to me? So sa ibang translation naman po, sa NIV sabi po, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Yun po yung, kumbaga, after po niya natanggap yung pagpapala, naisip po niya na kailangan meron siyang maibalik sa Panginoon. Dahil doon sa pagligtas niya sa Kanya, dahil doon sa goodness na ginawa ng Panginoon sa Kanya. He is asking God on what he can return or give back to God for all His goodness or benefits na ipinagkaloob niya dito. Yun po yun. Tayo po, kumbaga sa ating mga trabaho, di ba po may mga benefits tayong nakukuha? Sino po yung may mga benefits na nakukuha sa work dito? Di ba, meron po tayong mga benefisyong nakukuha, even sa government, di ba po meron tayong benefits na nakukuha, meron po tayong nakukuha na sa health, di ba? Marami po tayo, if we are taxpayers, marami po tayong benefits na nakukuha. But in here po, yung psalmist, ang sinasabi niya dito, ay kung ano ba yung pwede niyang maibalik sa Panginoon, hindi siya hihingi ulit. Nagtatanong siya kung ano ba yung pwede niyang maibalik or maibigay sa Panginoon sa lahat ng benepisyo at kabutihan, sa lahat ng joy, peace, and faithfulness ng Panginoon sa Kanya. Ano ba yung pwede niyang maibalik pabalik sa Diyos? Tayo po ba, naisip ba natin minsan yun? Na in lahat ng blessings na natatanggap natin, naisip po ba natin na magbalik sa Panginoon? Amen. Konti lang yung nag-amen. Siguro po konti lang yung nakaisip nun. Naiisip po ba natin minsan na, oo nga no, ang dami kong pagpapala. Protection ko yung buhay ko, pagpapala na to. What should I give back to God? Naiisip po ba natin minsan yun? Na kung ano yung dapat natin mai-render sa ating Panginoon. Naiisip po ba natin na to give back to God for all His goodness, for all His faithfulness that we've received from Him? Or lagi lang nasa isip natin is, ano pa ba yung ibibigay sa akin ng Diyos? Ganun pa po ba, kung ganun po yung mindset natin, hindi po tayo lalagwa sa Christian. Kung lagi pong mindset natin is kabig ng kabig, hindi po tayo lalago. Kailangan, maisip rin po natin na ano ba yung makakapagpasaya sa Panginoon na imababalik po sa Kanya. Dapat po ganun po yung maging mindset natin ngayon. Baguhin po natin yung mindset natin kung laging hingi ng hingi sa Panginoon lamang po. Okay po? So, naisip po ba natin na dapat yung Diyos naman yung pasahin natin? Sino po yung nakakaisip dito na kailangan pasahin ng Panginoon naman? Amen. Diba? Kasi lagi tayo pinapasahin ng Panginoon eh. Kumbaga sa mga mag-asawa,
Di ba kung yung babae lagi niya pinapasaya yung asawa niyang lalaki, di ba naghahangad din siya, nagpasayahin siya ng asawa niyang lalaki? So, ganun din po kay God. Give and take. So, kung lagi tayo pinapasaya ni Lord, kailangan pasayahin din po natin ang Diyos. Hindi lamang po yung laging tayo lang. Kasi minsan, okay, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pag may natanggap na blessing, nagsasabi tayo, thank you Lord, minsan labas pa sa ilong, hindi man galing sa puso, tingin niyo po nakakaabot sa Panginoon yun? Yung mga ganun thank you Lord lang? Hindi po. Dapat po, when we say, nagpapasalamat or gusto talaga natin magbalik sa Panginoon ng papuri, magbalik ng pasasalamat sa Kanya, kailangan galing sa puso. Hindi po sa puso. Sa puso po. Hindi po yung lumabas lang sa ilong, sinabi lang ng mga bibig, pero hindi naman pala galing sa puso. Diba? Kasi kung tutuusin po na, kasi kung alam niyo po, kung tutuusin, naniniwala po ba tayo na may salary po ang Christian? May benefit po ang pagiging Kristiyano? Amen. Hindi po salary cash, baka yung iba salary, may salary yung Christian. Kailangan mo na talaga magpaka-Christian. Baka ganun yung isipin nyo. May salary po ang Christian, may benepisyo po. But it's not money. Ito po yung mga salary ng Kristiyano or yung mga benepisyo ng pagiging Christian. Unang-una, salvation. Ito po yung mga benefits natin ng pagiging Christian. Meron po tayong salvation, meron po tayong redemption. Ayan na, nabubulol na ako. Meron po tayong redemption, and we have forgiveness of our sins. Diba? We have the joy, we have the peace of the Lord, we have protection. Diba? We have the love of God. Sobrang dami pong benefits ng Panginoon sa ating mga buhay na hindi po mabibili ng kahit anong salapi. Diba? Na hindi po kayang tumbasan ng kahit na anong pera. Yun po yung mga benefits ng pagiging Kristiyano. Yun po yung nakukuha natin kung tayo po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. At yung bonus po doon, yung mga blessings na dumarating sa atin. Kumbaga bonus na lang yung mga yun. So, ito din po yung minumukhahin ng psalmist sa ating key verse, no? Since ang dami pong benefits na binibigay ng Panginoon sa atin, including our life, yung hiningal po natin, benefits po yan ng Panginoon sa atin, nandito pa tayo. Ito po yung sinasabi niya na dahil sa mga dami kong natatamasa, ang dami kong natatanggap, ano ba yung pwede kong ibalik sa Kanya? Ano ba yung pwede natin ibalik sa Kanya? Ang sabi po niya sa verse 13 and 14, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord and in the presence of all His people. So, ano nga po yung title ng topic natin for today sa mga tipong nakikinig? Hala, nagkalabalaban na. Ano daw? Having a grateful attitude. Having a grateful attitude. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng grateful attitude o sa Tagalog ay mapagpasalamat na character? Paano po? Sa tingin nyo, paano po ba? Alam ko po na, I know, all of us, ngayong patapos na po yung taong 2025, ang bilis, no? Isang buwan na lang, parang matutulog ka na lang, pagising mo 2026 na. Alam ko po na ngayong matatapos na itong taon na to, alam ko po na marami sa atin ang sinubok. Sino po yung sinubok ng Panginoon sa 2025? All of us, di ba? Marami po ang sinubok sa atin. Marami rin po sa atin ang nagkaroon ng mabigat na problema o mga trials. Ngayong taon na ito, alam ko po na sinubok yung pananampalataya natin sa Diyos. Maybe sa iba, mas marami yung problema na naranasan nila kaysa sa mga pagpapalang natanggap nila. Maybe, yung iba naman, mas marami yung pagpapala kaysa sa mga trials na tanggap nila. But you know, church, no matter how hard our circumstances may be, gaano man po kabigat, gaano man po kadami yung mga dinaanan natin, gaano man ito kapangit, huwag niyo po tingnan yung mga katabi niyo kasi magaganda po yan at mga gwapo. Pero kung alam niyo po, pag hinilay-nilayan lang natin, kung kahit gaano man kapangit or kabigat yung situation na pinagdadaanan natin, meron pa rin po tayo mapagpapasalamat sa Diyos. Kung iisipin lang po natin mabuti, hindi pwedeng wala eh. Di ba? Hindi po pwedeng wala tayong mapagpasalamat. Kung hahanapin lang po natin ng mabuti at iisipin mabuti, meron tayong maipagpapasalamat sa Kanya. We just have to be grateful in all things. Diba? Kaya nga tinanong ko po kayo kanina kung yung trials, napagpapasalamat ba? And yes, napapagpasalamat siya. Bakit? Kasi binibigyan ka ng Panginoon ng trials na alam niya kakayanin mo. Na alam niya pagtatagumpayan mo.
And throughout all those trials, while you are in those trials, kasama mo siya. So that is something to be grateful of, that is something to be thankful of. Kaya, huwag natin sabihin na wala akong mapagpasalamat. Kaya pag tinatawag tayo mag-testify, kasi yung testify, yung pag-testify po natin, it's a way of giving thanks to the Lord, di ba? It's a way of giving a glory to our Lord Jesus Christ. Pag tinatawag po tayo gano'n, meron at meron po tayong mapagpapasalamat, hindi lamang po sa mga biyayang natatanggap natin. Pero laging meron po. Ano po ba yung mga pwede natin maipagpasalamat kung wala tayo naiisip? Unang-una po na pwede natin maipagpasalamat na ngayong patapos na po yung taon is our lives. Buhay pa po tayo. Di ba? Humihinga pa po tayong lahat. We are still breathing. Yung pamilya po natin, buong-buo, masaya. Di ba? Magkakasama. Ano pa po? Yung mga problemang nalampasan natin, akala natin katapusan na ng mundo. Di ba? Nalampasan natin. We should thank God for that. Di ba? Nare-remind na po ba tayo ngayon na oo nga no? Ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Di ba? Ang dami po. Kasi kung iisipin natin na during or throughout our problems, sinamahan tayo talaga ng Panginoon eh. Hindi niya tayo, sino ba yung iniwan ng Panginoon dito? Papalabasin ko po. Sino po? Di ba? Hindi po tayo iniwan. Lagi po tayo kasama ng Panginoon. Saan man tayo, kahit na yung pagtulog natin, kasama natin yung Panginoon eh. Di ba? Hindi niya po tayo iniwan. Minsan nga po, di ba? Kapag tayo po ay talagang nasa kasukdulan po ng ating mga problema, gumagamit pa siya ng ibang tao para matulungan tayo. Di ba? Lagi siya nagpo-provide. Because God is our provider. And that is something to be grateful of. That is something na kailangan natin maipasalamat sa Panginoon. Di ba? Kaya huwag po natin sasabihin or huwag natin iisipin na wala naman ako maipapasalamat sa Diyos. Yung paggising mo lang sa umaga, pasalamatan mo na yung Panginoon eh. Minsan kasi, paggising natin sa umaga, guilty ako dito. Phone agad yung kinukuha. Instead na, thank you Lord. Instead na pasalamatan siya, phone agad natin yung kinukuha natin, di ba? Kaya marami po tayong kailangan na ipasalamat, marami hindi lamang po sa mga biyaya, but then sa mga problems na napagtagumpayan natin. Di ba? Yun po yung ano. Alam ko rin po na alam ko rin po na sa libo-libong mga panalangin po natin, alam ko po na meron at meron tinupad ang Panginoon sa mga panalangin niya. Sino po dito yung nakatanggap ng mga answered prayers? Amen. Amen. All of us, di ba? Hindi man lahat. Kung nanalangin ka ng 100, siguro dalawa daw sinagot ng Panginoon. That is to be grateful of. Kasi sinagot ka ng Panginoon. And yung mga ibang panalangin mo na hindi pa nasasagot, baka tinitest lang ng Panginoon yung patience mo. Kung gaano ka ka-patience. Kasi mamaya, kasi yung Panginoon kasi ahead sa atin eh. Alam niya agad na baka pag natanggap mo itong hinihingi mo na to, baka kalimutan mo siya. Alam kasi ng Panginoon eh. Or alam din ng Panginoon na kapag natanggap mo itong hinihingi mo na ito, pwedeng maipahamak mo. Because our God is ahead of us. So kung meron siyang mga sinagot na panalangin sa atin, we should be thankful of that. And dun sa mga hindi niya sinagot, we should be thankful also kasi it is a sign of God's protection. Di ba? It is a sign of God's protection. So meron po, I do believe na we all receive our answered prayers. So meron lang po akong short, hindi siya testimony, short story na gusto ko pong i-share sa inyo. It's about me and my husband. No? Talagang dito ako nagulat, even nung pinento ko sa kanya. Ito yung pinaka na hindi ko makakalimutan na answered prayers. Kasi napaka-exact, napakatugma na. So, sure ko lang po siya ng mabilisan sa inyo. Sa mga nakakaalam po na kakarating lang po ng husband ko, di ba? In-apply ko po siya nag-apply po kami ng Red Group Mong Familiar. So, siguro yung pag-apply po namin tumagal ng 2 years. 2023, sobrang haba, sobrang tagal. Sabi ko, ano bang nangyayari? Yung passport niya, kinuha sa embassy na-stay siya ng almost 2 years. So wala siyang magawa. So sabi ko, nag-iisip na nga kami ng kung ano-ano. Sabi ko, baka nawala yung passport mo. Ayaw lang nilang sabihin, ganyan-ganyan. Kasi ang dami na po natin na-receive na letter. At talagang ayaw pa nilang i-release yung kanyang passport. Dumating po yung, nag-apply po kami 2023. Natapos po yung taong 2023, walang sagot. As in, wala talaga. As in, pinag-pray na siya sa every Friday, sinasama na po namin siya. Family, lahat pinag-pray na sana lumabas. Kasi syempre, as mag-asawa, gusto na po talaga namin magsama. Sino ba naman gustong malayo sa asawa, di ba? And then, natapos yung taong 2023, wala pa rin. Sabi ko, hala, ano
nangyayari? Ano ba nangyayari, Lord? Sabi ko, tinitest mo ba yung patience ko? Sabi ko kung gano'n. So, nag-start na ako na, ano ba nangyayari? And then, naka-receive ako ng letter. So, parang nag-expect na naman ako, ito na. Sabi ko gano'n. Parating na siya. Hanggang sa natapos na naman yung taong 2024, wala pa. Sabi ko, ano nangyayari? Patapos na yung 2024. Sabi ko gano'n. October na, mag-birthday na, ganyan-ganyan. Patapos na. So, sabi ko, palapit na pala yung birthday ko. Sabi ko, 2024. So, yung ginawa ko po, I prayed na talagang exact, precise na prayer. Hindi lang yung Lord, sana makasama ko na yung asawa. Hindi lang po gano'n na prayer. I prayed to God na kung bibigyan niya ako ng blessing or kung bibigyan niya ako ng regalo, sa araw ng birthday ko, ang gusto ko, lumabas yung visa niya. Yun yung prayer ko, yun yung desire ng heart ko eh. Yung lumabas yung visa niya sa birthday ko. And then, dahil nga po sa embassy noon sa Philippines, di ba pag holiday season, ang daming mga cheche-breche, talagang nabibili lahat. So, tumawag siya sa embassy kasi nga may natanggap kaming letter. Tinanong niya, nasaan na yung passport niya kung paano na. So, okay na pala, pwede na siyang kunin. So, by that time, January niya na nakuha, after New Year na. Pagkakuha niya po ng passport niya, dito ako nagulat. Inopen niya po, alam niyo po kailan nabigay yung passport niya, yung natatak yung visa niya, December 27, 2024. My birthday. Yung time na pinanalangin ko, ibigay yung visa sa birthday ko. Kaya sabi ko, Lord, ganun ka ka-precise. Alam niyo po, ganun po ka-precise ang Panginoon. When it comes to prayer, kapag precise yung prayer natin, ganun niya ka-precise ibibigay. Amen. Diba? Kaya sabi ko nga, yun yung talagang answered prayer na talagang hindi ko makakalimutan. Na ano man yung mangyari, sabi ko, meron akong ipapasalamat kasi kung hindi dahil sa Panginoon, hindi kami magsasama ng asawa ko dito sa France. Who would have thought, lagi nga namin pinag-uusapan, who would have thought kung magkasama tayo dito ngayon? Diba? It's all God. And that is something to be grateful, that is something to be thankful of. Kaya yun yung laging nare-remind sa akin. Na pag lugmok ka, kung meron kang problema, laging nare-remind sa akin na kailangan ko pa rin pasalamatan ng Diyos dahil sa pagpapalang binigay na nito. Kaya I hope ganun din po tayo, no? Na every time po na ma-remind po tayo dun sa mga answered prayer na sinagot po ng ating Panginoon sa inyo. Sa ating lahat. Kailangan ma-remind po tayo lagi na there is something na talagang pwede mong ibalik sa Panginoon eh. There is something na pagpapalang binigay sa iyo ng Panginoon na hindi mo malilimutan. And I am well aware din po na not all our prayers, katulad po na nasabi ko kanina, hindi po nasasagot overnight. But I do believe na God is just testing our faith and patience kung paano po tayo maghintay na ma-receive yung mga panalangin natin hinahangad. Tandaan po natin that when we wait on God, our waiting season will never be a wasted season. Amen? Yung waiting season po, never po yan nagiging wasted season. Kailangan lang natin maging pasensyoso at pasensyosa. Dahil kapag si Lord po yung hinintay natin, kapag hinintay po natin yung prayer request na masagot, na hindi tayo nagmumurmur, titignan po ng Panginoon kung hanggang saan po kasi yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. No matter what, sometimes He makes us wait to test us. Tandaan po natin na there is blessing in waiting season. Diba? Hindi lamang yung naghihintay ka, meron blessing, meron pagpapala. Mamaya pala, sobrang laki ng hinihingi mo sa Panginoon, kaya piniprepare ka niya para matanggap mo ng buong-buo yung pagpapala na yun. Diba? Yun po yun o. So when we pray, let us wait patiently sa sagot po ng ating Panginoon. If ever man po ang sagot niya, ano po yung gagawin natin? Let us still be thankful. Because I do believe God has a reason for it. For every no sa mga prayers natin. Maybe, hindi nga ito makakabuti. Maybe ikakapahamak nga po natin. So, let us always be grateful, thankful to all our answered prayers and to all our waiting season and to all the prayers na hindi po nasagot ng ating Panginoon. Kailangan po talaga natin maging mapagpasalamat. So, balikan po natin ngayon yung verse po natin sa verse 12 na, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Diba kung sabi po ng Psalms dito, kung ano ba yung mababalik niya sa Panginoon, for all the benefits, for all the goodness na natanggap niya, do you believe po ba na may mga Kristiyano in our generation today na they always want to get, but they never want to give? Natanong ko muna po sa inyo kanina.
yung kuha ko lang po tayo ng kuha ng pagpapala pero ay magbalik. I do believe meron po mga ganun. Meron po ba ditong ganun? Meron po ba sa JCCI ng mga ganong Christian? Nakuha lang ng kuha? Wala po, no? Hopefully. Some Christians po kasi ganito yung nangyayari. Yung ibig sabihin po na kuha lang ng kuha ayaw magbalik. Yung ibang Kristiyano po kasi ganito. Pumupunta po sa church because they want to get something. Not to worship God, but they want to get something. May mga ibang Kristiyano po na gano'n. Even yung ibang leaders po sa ibang churches, kasi alam ko po wala ditong gano'n. Even yung mga tumatayo sa iba, sometimes naghahangad po na may makuha. Diba? Makuhang applause, palakpak, mapurihan sila, etc. May mga ibang tao po kasi na yung mindset nila is kung ano ba yung pwede nilang makuha sa church. Pupunta sila sa church, iniisip nila, ano ba yung pwede kong makuha sa church? May makukuha ba ako na aral sa word? May makukuha ba ako sa praise and worship? Ganun kasi yung ibang mindset ng iba. Or ano kaya yung bibigay nila sa akin sa church? Yung iba naman, iniisip nila pupunta si church kasi may kainan. Diba? May mga ganung mindset po kasi. May mga mindset po na they are coming to church hindi para paglingkuran ng Panginoon, hindi para purihin ng Panginoon, but they want to get something. They want to get something, not to give back. Yung mga ganun po. Meron naman po, yung sa ibang mga tumatayo, they want to get the attention, they want to show na I am capable to do this and that. Pag tumatayo po tayo sa pulpit, whether we are praying, whether we are testifying, whether we are singing praise and worship, whether we are preaching, whether we are sharing tithes and offering, napaka-holy po ng pulpit. Whenever we are standing in this pulpit, hinahumble po natin yung ating sarili. Nagpapakumbaba po tayo. Hindi po dapat ito yung tinataas. Ang tinataas po sa bawat pagtayo dito ang Panginoon. Amen. Kaya dito po yung sinasabi natin na every time na pagtayo po natin sa pulpito, lagi po dapat tayo nagdi-decrease. Ang Panginoon ang siyang nai-increase. Kaya pag ang mindset po ng isang tao, ng isang Kristiyano na pumupunta sa church is para mapurihan siya, hindi ang Panginoon, maling-mali po yun. Hindi po yun yung pagbabalik papuri sa Panginoon. Ang ginagawa nun, nagiging attention seeker eh. Diba? So dapat as a Christian, hindi po ganun yung attitude natin. Okay po? Ganito po yung mindset natin every attend po ng church or mga tatayo po tayo sa pulpito na parang naghahangad po ng makuha, na may makuha po tayo in return, hindi po natin makukuha o makikita yung real beauty ng worship. Hindi po natin makikita yung real beauty ng service. Because attending a worship service is about on how we can thank God. Amen? Or how can we give something back to God for all the things He has done in our lives. Attending church or a worship service is about kung paano natin mapapasalamatan ng Diyos dahil ang tunay at totoong pagsamba is not about what we get, but the true worship is all about what we can give. Kung po yung totoong worship. We are attending church service because we want to render back sa ating Panginoon. Diba? Gusto natin maibalik yung papuri sa Diyos. Kaya tanggalin po natin yung mindset natin kung meron po tayong ganitong mindset na pupunta tayo sa church. Pupunta ako sa church kasi may problema ako. Pupunta ako sa church kasi wala akong work. Pupunta ako sa church kasi may kainan doon. Pupunta ako sa church kasi ganito ganyan. Tanggalin po natin yung mga ganong mindset natin. The moment na we enter this church, yung mindset lang po natin is to thank God. Amen. To give back all the praise sa ating Panginoon. Kasi sa mga pagpapalang binibigay niya. Diba? Tanggalin po natin yung mga ibang mindset natin. Yes, sometimes church nakakatulong po talaga siya sa ibang bagay sa work, sa mga ganyan-ganyan. But then, yung ilagay po natin ng mindset sa mga heart natin, sa mind natin is, paano ko ba maibabalik yung kabutihan ng Panginoon? And that is why we are attending services. That is why, dahil hindi lamang po sa nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, kaya tayo ma-attend. But yung pinaka-main reason po nito is gusto natin makipanig sa ating Panginoon. Gusto natin maibalik yung papuri at pagpapala na binagkaloob po ng Panginoon sa atin sa Kanya. Kaya po tayo nag-a-attend ng worship service. Kaya po tayo nag-a-attend ng church. Di ba po? Buti na lang talaga mayaman ng Panginoon, no? Kasi hakot tayo ng hakot eh. Di ba? Hingi tayo ng hingi. Buti na lang po talaga mayaman ng Panginoon sa lahat ng aspeto
respeto. Hindi po siya nauubusan sa paghingi natin. So church, gawin po nating mindset is pupunta tayo ng church kasi gusto po natin magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Yun po yung mindset na gawin natin. Kasi gusto natin magbalik ng papuri sa Kanya because of all the goodness and His faithfulness to us. Yun po yung gawin nating mindset every time na papasok po tayo dito sa Kanya, bahay pa ng bahay. It is now the time na tayo naman po yung mag-give back sa ating Panginoon. Kasi sa sobrang dami na niyang nagawang magaganda sa atin, it is time na tayo naman po yung magbalik sa Kanya. Baka po yung iba kasi yung nasa isip is, paano ba maipapasalamat sa Diyos? Paano ba ako magpapasalamat sa Diyos? Diba? Baka yung iba nag-iisip pa ng ganun kung ano ba yung maipapasalamat niya. Madami po. Sobrang dami. We can thank God for all the open doors na binuksan niya. Sino ba dito yung mga binuksan na nagbukas yung Panginoon ng mga open doors sa kanyang buhay? I do believe lahat po tayo, no? Binuksan na niya po tayo ng mga open doors. We can also thank God sa mga pintong sinarado niya. Di ba? Ano pa yung pwede natin ipasalamat sa Panginoon? We can thank Him for our health. Nagkakasamit na tayo, nauubo tayo, pero gumagamit ang Panginoon ng mga instruments, the doctors, the medicines, to heal us. Di ba? Ang dami niyang ginagawa at ang dami niyang ginagamit. We can thank Him kasi hindi na tayo ginugutom. Sino yung sobra-sobra yung pagkain dito sa bahay? Makikikain po ako. Di ba? Sobra-sobra po yung mga pagkain natin na nasa table. Di ba? Dapat nga 3 beses ka lang kumakain tayo. Ang dami. May breakfast. Tapos 10 a.m. may gute. Tapos 12, magla-lunch. 2 p.m. gute na naman. Di ba? Ang dami nating pagkain. Yung mga ganung bang mga bagay, pagpapala po yun eh. That is a sign of provision po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya wag po natin sasabihin na wala na kaming pagkain, wala akong trabaho, wala akong pera. No, wag po natin sabihin kasi kung ano yung sinasabi natin, nagmamanifest. Di ba? Ang sabihin po natin, ang daming laman ng ref ko. Kahit mansanas lang yung laman. Kasi magmamanifest nga eh, magmamanifest yun. Kung ano yung sasabihin natin, magmamanifest sa buhay natin. Kaya kung nakikita mo, wala nang laman yung ref mo, ay ang dami, may lechon, may ganito, may ganyan, magmamanifest kung nakikita nyo. Diba? Kung kaya, careful po tayo sa kung ano man lumalabas sa bibig natin. And lagi po natin tandaan na God will provide. Diba? Sobra yung mga provision ng Panginoon, hindi niya po tayo pagkukulangin. Sino ba dito yung pinagkulang ng Diyos? Wala. Ay, wala sumagot. Pinagkulang po kayo? Wala ditong pinagkulang, di ba? Amen. Kahit yung iba walang trabaho, I do believe, hindi tayo binutong ng Diyos. Amen. Meron tayong nakakain. Di ba? Meron tayong tahanan. Sino ba yung natutulog sa labas dito? Wala po, di ba? Meron po tayong tahanan and that is a sign of God's provision into us. Di ba? And that is something to be grateful of. Minsan po kasi hindi na natin nare-realize na yung mga bagay na ito, kasi nga, nakasanayan na natin. No? Hindi na natin nare-realize na oo nga, no? Dati ganito lang yung nakakain ko, ngayon nabibili ko na yung gusto ko. Amen. Dati, tingin-tingin lang akong ganyan, ngayon ako na yung tinitingnan na nabibili ko na yung ganito. Di ba? Hindi natin nare-realize yung mga ganung bagay eh. Di ba? Na every day we are blessed. Araw-araw na pamumuhay natin, blessed tayo. Nare-remind tayo na lagi na pagbukas pa lang ng mga mata natin, alam mo na, ramdam mo na blessed ka eh. Diba? Kasi buhay ka. Yung iba nga hindi na nagigising, natulog lang eh. Yung pagbukas mo lang, yung paghinga mo lang, blessed ka na nun. Diba? Ano pa yung blessing na natatanggap mo, yung mga trabaho mo, yung amo mo, minsan blessing yung amo, blessing yan eh. Diba? Ginagamit ng Panginoon yan para i-bless ka. So yung mga bagay na yun po yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Yun po yung mga dapat natin na bakit natin kailangan magbalik ng papuri sa Kanya. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And in Psalms chapter 105 verse 1, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Excuse me po. Napakalinaw po na sinasabi po sa kanyang salita. Bubulol na ako. Kaya napakalinaw po, no? Na sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita na nararapat lamang
na magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat po ng pagkakataon, hindi lang pag may natanggap. Sa lahat. Hindi lang po pag-trip natin mag-thank you kay Lord. But in all circumstances, may makuha man tayong gusto natin, hindi man natin ito makuha, we should thank God. Napakalinaw po sa kanyang salita. We should thank Him in all circumstances, for it is His will. No? For it is the will of God. We should always praise His name and declare His goodness in our lives. Thanking God is a command. Ayan. Sinabi na po ng Panginoon, command po yun. Command po ang pagpapasalamat. Thanking God is a command, and it is a characteristic na we should have is maging mapagpasalamat. We ought to thank the Lord and we ought to praise Him. Sabi nga po sa Psalms 103 verse 1 to 2, sabi po niya dito, let all that I am praise the Lord with my whole heart. I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He has done for me. Napakaganda po ng sinabi niya, may I never forget the good things He has done for me. Iba po kasi sa atin, nakakalimot na sa mga magagandang ginawa ng Panginoon. Binigyan lang ng konting problema, nakalimot na. Di ba? Ang dami niya pong ginagawa sa atin. Parang sa example po ni Pastor Nori nung nakaraan na pag-preaching niya po, no? Sa isang papel, kumbaga puting-puti yun, no? May isang tuldok lang doon, yun na yung nakikita natin. Parang ganun po yun. Sa mga lahat ng pagpapalang binigay ng Diyos, doon lang sa isang traya na nalugmok tayo, nakalimutan na natin lahat ng blessings. Dapat hindi po tayo gano'n. Yung gusto pong iparating po ng Book of Psalms is pinagpapala tayo ng Diyos. And therefore, as our response, we should bless the Lord as well because of all the goodness and benefits na na-receive po natin. Maybe some of His blessings hindi pa natin nakikita. But if we have faith in Him and we put our plans and our life in His hands, hindi pa natin ito natatanggap, pasalamatan na natin siya. Kasi alam naman natin ano yung plano ng Diyos sa atin, magandang future. Diba? The best future, the best plan. Yun po yung plano ng Panginoon sa atin. Hindi pa man po tayo nakakaapak sa year 2026, pasalamatan na natin ng Panginoon. We should thank God already sa gagawin niya. Sa mga iba, hindi pa man tayo nakaka-receive ng healing, magpasalamat na po tayo sa Panginoon because we know He will heal us. Di ba? Kung meron tayong faith, may sakit ka pa rin, sabihin mo na, Lord, thank you Lord kasi pinagaling mo ko. Kasi sabi mo nga po, di ba, kung ano yung sinasabi ng mouth nagmamanifest. And alam naman po natin na God is our healer. Hindi pa man po tapos yung problema natin, we thank God already. For we know He is our solution. Ganun po tayo, hindi po yung may problema ka, nagmumurmur ka, may sakit ka, nagmumurmur ka. No! Sa mga ganong sitwasyon, pasalamatan na po natin ng Diyos. And doon po natin makikita na mag-work po ang Panginoon sa ating mga buhay, ipapakita niya yung mga miracles niya. Kaya hindi pa man natin nakikita, wala pa sa atin, let us thank God already. Wala pa tayong work, let's thank God already. Kasi alam natin na magpuprovide ang Panginoon ng trabaho, the best work for you. Diba? Yung talagang hindi ka masyadong mapapagod, yung maganda yung benefits, ganyan. Magpasalamat na tayo agad sa Panginoon. Because we know that He is our provider and we trust His provisions. Diba? We thank God because we know His promises and His promises will never be broken. Diba? Hindi, kasi yung mga pangako ng Panginoon na yan, hindi yan nababasag. Diba? Hindi po katulad ng mga pangako ng mga asawa niyo. Sino ba dito yung pinangakuan ng asawa, hindi tinupad? Ano, si Mama? Papa! Wala, sino ba dito yung mga pinangakuan tas hindi tinupad? Marami ba? O sige, wag na po kasi kayo huwag nyo na po panghawakan yung mga pangako ng mga asawa nyo. Panghawakan nyo po yung pangako ng Diyos. Kasi sa Kanya po, hindi po tayo mag-broken heart. Diba? Ayan, yung panghawakan nyo na lang po yung mga vows nila sa inyo na hindi kita iiwan, yung mga ganun na lang. Pero yung mga ibang pangako nila, nakalimutan na nila yun. Diba? Pero ang Diyos po hindi nakakalimot. Kaya sa Kanya po tayo manghawak. Sa Kanya na lang po natin yung mga pangako niyang magpuprovide ako, pangako niyang I will heal you, pangako niyang I will give you a better future. Yun po yung panghawakan natin. Kasi alam ko po at sigurado ako natutuparin po ng Panginoon yun. Parang nga po natin ng Diyos.
Amen. So, we ought to thank God in advance kahit di pa natin nakukuha or nararanasan yung pagpapala niya. We ought to thank Him. We ought to thank God in spite of. Ibig sabihin po, nararapat lamang na tayo po ay magpasalamat sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan natin. Sa kabila ng lahat. Kahit kinulang tayo sa ganda o gwapo, magpasalamat po tayo. Diba? Kinulang po tayo sa height, magpasalamat po tayo. Diba? Ay, kinulang po tayo sa talino, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi kinulang man tayo sa talino, kung binigyan ka naman ng ibang regalo ng Panginoon, maabilidad ka naman, we should thank God. Diba? Kasi hindi lahat makukuha ng isang tao. Hindi pwede, walang perfect. Kaya magpasalamat po tayo. Kulang man po tayo sa ngipin, just thank God. Kasi may dentista na. Pwede na tayo magpapustiso. Oh, di ba? May mga solusyon. Di ba? Kailangan po natin, marami po tayo may pagpapasalamat sa Diyos. We should thank God in spite of. Kaya po ba natin yon? Na magpasalamat in spite of everything? Amen. Kaya ba natin magpasalamat sa Diyos kahit kulang yung nakukuha natin? Ay, plus sumagot? Hala, gusto nila marami-rami. Kaya ba natin magpasalamat kahit kakaunti lang yung pagpapala natin? Amen. Yun yung gustong marinig niyo ni Lord. Kasi yung iba po nagrereklamo pag kulang. Di ba? They want more. Tayo masasabi ba natin na thank you Lord in spite of I lack knowledge, in spite of I lack experience, in spite of ganito ganyan, kaya ba natin sabihin kay Lord yun? Na salamat Lord, kahit ganito ako, minahal mo ko. Amen. Di ba? Salamat Lord, na kahit wala akong work, nandiyan yung asawa ko. Di ba? Siya yung nagtatrabaho. Di ba yung mga ganong bagay? Meron tayong may pagpapasalamat sa Panginoon. So, sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:16-18, sinumpleto ko na po siya. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kung pagninilay-nilayin po natin itong mga verses na ito, we can see na kalooban po ng Panginoon sa tao ang maging grateful. Amen. Kalooban niya po ito ang maging thankful. So kung hindi po tayo marunong maging grateful, wala po tayo sa will ni Lord. Diba po? Kung hindi po tayo marunong magpasalamat, wala ka sa will ng Panginoon. Hindi ko alam kaninong will ka. Pero wala ka, baka nakikito will ka. Pero wala ka kay Lord. Diba? Kung di po tayo marunong magpasalamat, wala tayo sa presensya niya. Diba? And kung nagbabasa po tayo ng Biblia, we can see na if we are not in the will of God, we are sinning. Ayan, napakalino po. Sino po dito yung nagbabasa ng Bible? I hope everyone. Kung binabasa po natin yung salita ng Panginoon, makikita po natin dito na yung mga wala po sa will ng Panginoon nagkakasala. So ito po pagiging grateful, ito po ay will ng Panginoon sa atin. Hindi lamang po ito command, hindi lamang po ito attitude, but is the will of God. And kung wala po tayo dun sa will na yun ng Panginoon, we are living in sin. Nagkakasala po tayo sa Diyos. Diba? Kaya matuto kang, sabihin mo nga sa katabi mo, matuto kang maging grateful. Diba? Matuto kang maging mapagpasalamat. Diba po? So we ought to thank God in everything. Hindi sinabing for everything, but in everything. It means we are thanking God in the middle of trials. It means we are thanking God in the middle of sickness. Hindi ko sinabing magpasalamat tayo na may sakit tayo, but we are thanking God for we know He is working on us, for we know He is healing us already, for we know He will heal us. Yun po yung pinagpapasalamat natin, hindi po yung sakit natin. Nagpapasalamat tayo kasi alam natin na yung Panginoon siya yung kumikilos sa buhay natin. Diba? We are thanking God for He know na hindi man nagbabago agad yung sitwasyon na kinaroroonan natin, pero tayo binabago ng Panginoon because of the situation. Amen. Diba? Kasi diba may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi man nababago, pero tayo nababago. Yes. Diba? Like for example, nagkaroon ka ng sobrang bigat na problema, dati iyakin ka dahil sa mga problema. Pero dahil dun sa problema na yun, binago ka ng Panginoon, ano nangyari? Hindi ka naiyakin. Diba? Matatag ka na. May mga sitwasyon talaga na pinapatatag ka ng Panginoon eh. Yun yung hindi mo napapansin na binabago ka ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. And that is something to be thankful of. Nakukuha po ba natin? Hindi man nabago yung sitwasyon natin sa pagsubok,
na dinaanan po natin, pero yung pagkatao po natin binago ng Diyos. And I do believe mas importante baguhin muna tayo ng Panginoon bago yung sitwasyon. Diba? Kasi pag tayo yung nabago, yung mga sarili natin, yung karakter natin yung nabago, kaya na natin lampasan lahat ng sitwasyon na ibibigay ng Panginoon. Kasi pinatatag na tayo ng Diyos eh. At ibig sabihin lamang po doon na sobrang malalim na yung connection natin sa Kanya. Kasi nabago ka na eh. Binasag ka ng Panginoon. Ginawa ka na niyang kawangis niya. Di ba? So, kumbaga, may problema ka, kaya ko na yan. Kasama ko ang Panginoon, alam ko, di niya ako papabayaan. Di ba? May mga ganun na tayo circumstances, no? Excuse me po. So, sa lahat po na nangyayari sa atin, meron tayong maipagpapasalamat. Meron po tayong maibabalik sa Panginoon. Kaya we need to be grateful. We need to have a grateful attitude. Diba? We need to practice having a grateful attitude. Kung kilala niyo po si Job, favorite ko si Job eh. Kung kilala niyo po si Job na, alam ko lang kung kilala niyo, ipapakilala ko po siya ulit para ma-remind tayo. So si Job po, di ba, sobrang daming pinagdaanan niya. Di ba? Tayo nga, trials lang, nagmamurmur na. Pero ito si Job, sobrang dami niya pong pinagdaanan. Namatayan po siya ng 10 anak. Nawalan ng ari-arian, nagkaroon ng sakit na parang pinandidigan kasi yung mga boils, parang ganun ba? Di ba? Nagkaroon na siya ng sakit ng ganon. Sa loob ng isang araw po yun, no? One day lang. Namatayan ng anak, nawalan ng lahat ng ari-arian, nagkaroon ng sakit, tapos yung asawa niya, instead na suportahan siya, parang sabi niya pa, i-curse mo na lang yung si God, yung Diyos mo, i-curse mo na lang. So, parang pati siya tumalikod kay Job. Imagine niyo po to, sa isang araw lang po lahat nangyari yun. So, ano po yung naging attitude po ni Job dito? Nagpasalamat ba siya sa Panginoon o sinunod niya yung sinabi ng asawa niya? Pasalamat, di ba? Nakita niyo po yung attitude na ngayon? Na in spite of sa mga ganong pagkakataon, sa mga ganong bagay na pinagdaanan niya, sa isang araw, nagawa niya pa rin pasalamatan ng Panginoon. Ano sinabi niya? Ano sinabi po ni Job? Magpapasalamat lamang ba tayo sa mga magagandang bagay? Yun po yung sinabi ni Job sa asawa niya kasi sabi ng asawa niya, curse your God. Sabi ng ganun. Kasi tingnan mo yung nangyari sa'yo, curse your God, sabi niya. Ang sabi ng ni Job sa kanya, no, sabi ng ganun, magpapasalamat lang ba tayo sa mga natatamasa nating magaganda? Sabi ng ganun ni Job, di ba? Kaya nga, gratitude is an attitude. Di ba? Kasi sabi po ni Job na hindi lang, parang dito inaano ni Job na hindi lang dapat tayo magpasalamat sa mga magagandang bagay. Pati na rin sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin. Kasi it's part of the plan of God to us. Parte yun ng plano ng Panginoon sa atin. Di ba? So, napakagandang example ng buhay ni Job dito. Na even though we are not in a good situation, there is still reason to thank God. Di ba? Napakaganda niyang example. Kaya nga sabi sa salita niya, we should thank Him in everything. Hindi lamang sa magaganda, but sa lahat. Kasama na dyan yung mga hindi maganda. Di ba po? Ano man po yung sitwasyon ng buhay, there will always be something na maaalala, may remind ka ng Panginoon na kailangan mong maging grateful sa buhay. Na kailangan mong magpasalamat sa Panginoon. Nanakawan ka man, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ko yung magnanakaw. Mahirap pag tayo yung magnanakaw, ibig sabihin tapos na tayo. Pero dahil tayo yung ninakawan, ibig sabihin pinagpapala tayo ng Diyos. Di ba? Nanakawan man tayo, magpasalamat po tayo. Bakit? Kasi hindi tayo pinatay. Iba ngayon sa Pilipinas, di ba, ninanakawan, pinapatay pa? Di ba? Kaya kung buhay ka, kung nanakawan ka man at buhay ka, you should thank God. Kasi buhay ka. Yung protection niya nandun. Pero huwag po tayong, sana hindi naman tayo manakawan. Pero kung nanakawan man tayo, we should always thank God kasi hindi po tayo magnanakaw. Hindi po tayo mga contractor. So, yun po yung So, yun po yung nire-remind lagi ng Panginoon sa atin na kailangan nating magpasalamat lagi. There will always be a reason to be grateful and thankful. Kaya napaka-importante i-practice po natin yung attitude of gratitude. Diba? Dapat meron tayong ganitong attitude eh. Diba? Yung mapagpasalamat. And you know, if we will just recount all the blessings and the goodness of God, baka sabihin natin, kulang pa yung pagpapasalamat natin para mabalik yung kabutihan niya sa atin. Diba? Kasi ang dami, kung i-recount mo lahat yan, magsimula nung nasa tiyan pa tayo ng mga magulang natin, ang dami na natin pagpapalang natatanggap. Diba? Sobrang dami na, hindi na natin mabibilang pa. Kaya nga baka hindi pa enough yung salitang thank you para magpasalamat sa ating Panginoon. Diba?
Yung iba kasi dito, hindi yung blessing yung binibilang yung blessing ng iba eh. Di ba? May mga ganung tao po kasi, di ba? Yung mas updated pa po sa blessing ng iba kaysa sa blessing niya. Kaya yung nangyayari, tendency, kino-compare niya. Di ba? May mga ganun po kasi, di ba? Na mga senaryo na, bakit siya ganito? Bakit siya pinagpapala? Bakit siya ang dami nagtatanggap? Bakit ako ganito lang? Pag ganun po kasi yung nangyayari sa atin, pag nire-recount natin yung blessing ng iba instead sa blessing natin, hindi po talaga natin makikita yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi nakafocus ka sa iba. Ang gawin po natin, mag-focus tayo sa pagpapala ng Panginoon sa atin. Di ba? Para hindi po tayo uusad sa buhay kung tinitingnan po natin yung pagpapala ng iba. Di ba? At kaya hindi po tayo lalong i-bless ng Panginoon kung lagi tayo nagko-compare sa blessing ng iba sa blessing natin. Iba po yung blessing natin, iba po yung blessing ng iba. At alam niyo po, mas blessed po tayo kung tutuusin. Kasi tayo mayroong Diyos. Yung mga nakikita niyo po ba na pinagpapala o nakukuha yung mga gusto nila, may Diyos. Diba yung iba wala silang relationship kay God. But then us, dahil alam natin meron tayong relasyon sa Panginoon, we are already blessed. Kasi kilala natin ang Panginoon. Kilala natin kung sino yung tagapagligtas natin. Kilala natin kung sino yung nagmamahal sa atin. Diba? Kaya napaka-blessed po natin. So iwasan po natin na i-compare yung sarili nating blessing sa blessing ng iba. Sa mga blessing po na natatanggap ng iba. Mag-focus po tayo sa mga pagpapala po natin na-receive dahil nasisigurado ko po na mas maganda at masagana po yung mga pagpapala na dumarating sa mga anak ng Diyos na siyang tunay na naglilingkod at nagmamahal sa Kanya. Di ba po? Amen. Sabi nga po sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And in Psalms 144 verse 15, sabi po dito, blessed is the people of whom this is true. Blessed is the people whose God is the Lord. So we are blessed because unang-una, meron tayong Diyos sa buhay natin. Meron tayong Diyos na paglilingkuran. Let us focus and be grateful sa mga pagpapalang dumarating sa ating mga buhay. Amen. Okay? So ito po yung iiwan ko po sa inyong parang summarize or aral po para mas lalo po tayong ma-remind on why we should be thankful to God on how to have and how to have a grateful attitude. We should focus ourselves more to the blesser who is God more than sa mga blessings na binibigay niya sa atin. Amen. Diba? We should focus our gratitude to Jesus more than sa blessing na mga natatamasa natin. Kasi we tend to focus sa mga nakukuha natin sa mga nagbibigay sa atin, sa mga binibigay sa atin, kaya nakakalimutan natin magpasalamat sa blesser. Diba? Kung nabasa niyo po yung Luke chapter 17, kung alam niyo po yung 10 may ketoning, nabasa na po ba natin yun? Diba sa Luke chapter 17, meron po doon where God healed 10 men with leprosy. Diba? Diba lumapit kay Jesus yung 10 and they told him na, Jesus, Master, have pity on us. Nung nakita po ni Jesus itong mga to, sabi niya, sige pumunta kayo doon. Go show yourselves to the priest. And as they walk, as they work on their way, nakiklense po sila, gumagaling sila. Diba? They were cleansed of their leprosy. Pagkagaling po nila, ilan po yung bumalik sa Panginoon na nagpasalamat? Isa. Asan yung 10? Asan yung siya? Di ba 10 yung pinagaling? Isa lang yung bumalik. Iisa lang, sabi nga ni Jesus, di ba? Iisa lang ang bumalik out of 10 na bumalik. Only one chose to give back the glory. Only one chose to give thanks to God. Sabi nga ni Jesus, paraphrase po, no? Asan yung siyam? Hindi ba't gumaling din sila? Bakit iisa lang ang bumalik at nagpasalamat? Diba? Bakit iisa lang yung nagbalik papuri sa Diyos? And this is the question, kasi wala siyang nakalagay na diba, katuglong nasa yung siyam. Saan sila napunta? Wala siyang nakalagay. So, sa akin po, just opinion ko lang po to, hindi ko alam kung ito talaga yon. Tingin ko yung siyam, nag-awol. Gumaling sila, umalis, in-enjoy lang yung blessing. Nakalimutan magpasalamat sa blesser. Tingin ko yun po yung nangyari. Opinion ko lang po, no? Kasi yung isa, out of 10, isa, nakatanggap ng blessing, bumalik sa blesser, nagpasalamat. Yung 9, hindi na nakita, hindi na natagpuan, hindi ko alam nasaan. I do believe, tingin ko, nag-enjoy na sila dun sa pagpapalang natanggap nila sa Panginoon without acknowledging na pinagpala
pinapahala sila ng Panginoon. So, dapat, ganun din po tayo. It is not wrong, no? Hindi naman po maling i-enjoy natin yung mga blessings natin. Yung mali po doon is ini-enjoy natin without going back and thanking God sa mga pagpapalang iyon. Yun po yung mali. Ito po yung problema ng mga maraming Kristiyano. They receive the blessing, they enjoy the blessing, but they forgot the blesser. Di ba? Parang sa mga OFW lang yun, yung mga kumare, mga umuwi. Di ba? Yung mga ibang mga anak, katulad ko po dati, sa tatay ko. Di ba? Kasi OFW po yung mama, si papa and mama. Pag umuwi sila, mas excited ako sa regalo, hindi sa kanila. Di ba? Parang ganun po yun nangyari sa mga Siyam. Gumaling sila, hindi man sila nagpasalamat. Parang ganun ako, pagkakuha ko sa tatay ko, bay. Pagkakuha ko dun sa bigay ng tatay ko, bay, ganun na. Mas excited tayo minsan sa mga natatamasa natin, hindi man dun sa nagbibigay. At yun yung pagkakamali natin na sa Christian. Pinagpapala tayo ng lubos. Mas excited tayo, mas masaya tayo sa blessing, kesa dun sa nagbigay. Di ba? Ganun din po dapat ganun po tayo sa Diyos minsan eh. Sa sobrang excited po natin, sa mga natatanggap natin, hindi natin siya na-appreciate. Kaya minsan, pag maliit na lang na blessing yung natatanggap natin, hindi na natin siya na-appreciate. Diba? Kasi nasanay tayo tumanggap ng mga malalaking pagpapala. Diba? Or kapag konti na lang yung natatanggap natin, hindi na natin siya na-appreciate. Mali-mali po yun. Dapat as a Christian, if we enjoy the blessing na natatamasa natin, we should not forget the blesser. Kung baga sa OFW yung nanay mo, unahin mo yung dumating. Dapat mas masaya ka na dumating yung OFW kesa dun sa mga pasulubong bitbit niya. Kasi matagal kayong hindi nagkita. Diba? Ganun yun. Yun yung pagkakamali ko. Nare-remind ako si Lord talaga ako yung inuunang inanap. Pag talaga nag-preach ka, ikaw yung uunahin. Diba? Kaya ako yung una yung tinira dito. Sabi niya, ikaw ganyan ka sa tatay mo nun. Uuwi siya, gusto mo lang chocolate. Ganyan. Diba? Ganun siya. So, ganun din po tayo. Dapat as a Christians, for we know that we are blessed in all circumstances of our life, dapat ibalik din natin yung pasasalamat sa Kanya. We should not forget Him. Diba? Hindi natin dapat kalimutan ng Panginoon. He is our blesser. So, kung natanggap mo yung blessing na yun, bago mo i-enjoy, pumunta ka muna sa Diyos. Diba? Bago natin enjoyin, bago natin, kung ano man yung blessing na natamasa natin, bago tayo magpakasaya dun sa blessing na yun, pumunta muna tayo sa Panginoon, bumalik muna tayo sa Kanya. Magpasalamat muna tayo sa Kanya, and then after, you can enjoy the blessing. Diba? Dapat ganun po yung lagi natin ginagawin. As a Christian, yun po talaga dapat yung ating mindset. Tandaan po natin na always the blesser first before enjoying the blessing. Okay? Doon po tayo magkakaroon ng grateful attitude. So, ngayon pong umaga na to, we should always be reminded. We should always learn also to be contented on what we have and on what we receive from God. And we should always choose to be grateful in all things. So, for my conclusion, ito po yung conclusion ko. It's a quote from Becky Shannon. Sabi po niya dito, looking at life through a lens of gratitude help us rest in God, refocus, and not get caught up in the discontentment of our circumstances. And sabi po, we should always focus on the giver, kay God, not the gift. We should look to God's heart, not His hand. And that is how we practice gratitude. Hindi lamang po dapat tayo laging hingi ng hingi, hindi lamang po tayo dapat mag-focus sa paghingi, but we should focus on God's heart. Amen po ba? Para po natin ang ating Panginoon.
let us take this moment, no? Manalangin po tayo sa Panginoon. Let us give thanks. Let us take this silence. Let us take a moment of silence na pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Sige po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Dahil I do believe na maraming pagpapala ang binibigay ng Panginoon. Yes, O God. We thank you, O God. Tunay na, O Diyos, na sobra-sobra, Lord God, ang pagmamahal na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang proteksyon, Lord God, ang nararanasan ng bawat isa sa amin, Lord God. Never niyo po kaming pinagkulang, Panginoon. Never niyo po kaming iniwan, Lord God. And that is something to be grateful of, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, na sa bawat trials, Lord God, sa bawat pagsubok na aming nararanasan, Lord, kasama po namin kayo. Kayo po, Lord God, ang sumusuporta sa amin, Lord God. Kayo po yung hawak namin ng kamay, Panginoon, para malampasan, Lord God, at mapanalunan, Lord God, ang bawat pagsubok na dumadaan, Lord God, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam po, Panginoon, na itong mga salitang pasasalamat is not enough, Lord God, to give back the glory to you, Lord God. It is not enough to give thanks, Lord God, to you, Lord God. So, Lord, this morning, may you teach each and every one of us, Lord God, to have a grateful heart, Lord God, to practice the attitude of gratitude, Lord God, na anuman, Panginoon, yung pagdaanan namin, Panginoon, maanuman po yung mga matanggap namin, Lord God, maliit man po ito na pagpapala o malaking pagpapala, Lord God, may we learn how to thank you, Panginoon. May we learn to be how to grateful and contented, Panginoon, sa lahat po ng aming natatamasa. Dalangin po, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa sikipin po ang puso ng bawat isa, Lord God. Dalangin po, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kami ma-remind na sa every pag-isip po namin, meron po kami dapat ipasalamat sa inyo. Meron po kami ibibigay at ibabalik na pasasalamat sa inyo, Lord God. Dahil, Lord, yung mga buhay po namin, Panginoon, yung aming hininga, Lord God, sapat na ito para mapasalamatan ka, O Diyos. Yung proteksyon ng aming pamilya, Lord God, sapat na ito para mapasalamatan ka, Lord God. So, Lord, may this word, Panginoon, itong mga salita mo, magrema, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At Lord, nawa pa-remind mo lagi sa amin, Panginoon, na lagi kang nandiyan, Lord God, umaagapay sa bawat isa sa amin. Na kailangan namin maging grateful, Panginoon, sa lahat ng aming nararanasan, sa lahat ng aming natatamasa. Dalangin ko, Panginoon, in times of trial, Panginoon, i-remind mo kami na kailangan pa rin namin maging mapagpasalamat, Panginoon. Hindi po yung mag-murmur kami, Lord God, but we need to be thankful of, Panginoon. Because you give us trials, Panginoon, na you know na kaya namin lampasan at mapanalunan. Kaya maraming salamat, Lord God, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya at mga biyaya pang aming tatanggapin, Panginoon. May we learn to appreciate the blesser which is you, Lord God. Before namin enjoyin yung pagpapala, nawa, Lord God, dumaluna kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, ikaw ang napurihan at naitaas sa aming pagtitipon na ito, Lord God, sa hapon ito. Maraming salamat, Lord God. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Gagalak sa mga gustong makamit yung mga pagpapala ng Panginoon. Amen. And kung sabik tayo sa pagpapala ng Panginoon, sabik din tayo na magbigay. Amen po? Amen. Amen. Kung gusto po natin na maging kagaya ng ni Lord, kailangan po nandun din po yung pagbibigay natin, kagaya ng puso ng ating Panginoon. Amen. May mga rason lang po ako na kailangan nating may mga rason kung bakit kailangan nating magbigay. Una po, ang pag-ibig
ay nagre-reflect sa puso ng Panginoon. Ang sabi po sa John 3:16, ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak. Kaya dakila yung pag-ibig na ito dahil binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa atin. Amen? So siya ang unang nagbigay, nararapat lamang na tayo ay magbigay. Amen. Ang pangalawa po, ang pagbibigay ay pagmamahal na nakikita. Sabi sa John, ang sinabi po sa John 3:18, na ang salitang ito ay ng pagbibigay ay nagiging totoo kapag ito ay nakikita sa ating mga gaba. Bawat regalo, bawat kabutihan ay nagiging isang tahimik na testimony sa ating mga buhay. Amen. Na nakikita kung paano kumikilos ang ating Panginoon. Amen po. Ang pag-ibig na nagbibigay ay pag-ibig na makikita sa ating buhay. Ang pangatlo, ang pag-ibig ay pumupuno ng ating mga kagalakan, ng kaluluwa ng bawat isa. Sabi po sa Acts 20:35, sa lahat. Sorry po, hindi ko maintindihan sulat mo. Acts 20:35. Amen. I have showed you all things, how that all laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Mas mapagpala po ang isang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Amen po. Sa number 4 po, giving brings to joy to God's heart. In Hebreo 13:16, ang sinabi po ng salita na ito, ang Diyos ay napiplease ng may sakripisyo sa pagbibigay at paggawa ng mabuti. Our generosity rises before Him as a sweet offering of worship. Ang isang napagbigay na buhay ay nagdudulot ng kasiyahan sa Diyos. Number 5, giving honors God as the source of every blessing. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, itong salita na ito ay nagsasabi na ang pagbibigay sa atin ay nagbibigay lakas upang tayo ay magtagumpay. Kapag tayo ay nagbibigay, ito ay nagpapahayag ng lahat ng mayroon tayo mula sa kanyang mga kamay. Giving says, everything I have came from God. Amen. Lahat po ng meron tayo nagmumula po sa Panginoon. At ang isa po, giving plant seeds that grow into eternity. In Matthew 6:19-20, sabi po sa salita doon, na ang heavenly treasures ay last forever. Ano man ang ibinibigay natin, patuloy na ito ay naka-record sa heaven. Kaya po, ang pagbibigay ay nagmumula sa ating puso. Hindi mahalaga na ipapakita ito, nakikita ito ng marami. Magbigay po tayo ng lingid sa lahat, pero ang Diyos ang siyang nakakaalam. Amen po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O Lord. Muli, Panginoon, salamat, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, O Lord, sapagkat kung ano ang meron kami, Panginoon, ito ay lahat galing sa iyo, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Ano man, Lord, sa aming mga buhay ngayon, Lord God, trabaho, kalakasan, Panginoon, O Lord God, mga blessing, Panginoon, O Lord God, ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang nagmula, Panginoon. Kaya't, Lord, salamat, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo po kami pinabayaan, iniwan, Panginoon, Lord God. Isa kang magpapatunay, Panginoon, Lord God, sa amin, O Lord, na naririto sa France, na Lord, na magpapatunay, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, O Lord God. Diyos na buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Maipapakita, O Lord God, testimony namin, Panginoon, Lord God. O Lord, kung paano mo, Panginoon, sinusustentuhan, kung paano mo, Lord, binibigay ang lahat-lahat sa aming, Panginoon, Lord God. Basta't, Lord, ikaw lamang ang aming unahin, Panginoon, Lord God. Unahin ka namin, Panginoon. At ang lahat ng ito, Lord God, ay iyong ibibigay, Panginoon, Lord God. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa kagalingan, O Lord God. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyo, Lord God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, O Lord God. Ang may bibigay namin sa iyo, Panginoon, O Lord God. Sapagkat ikaw ay tapat, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Lord, karapat dapat lamang, Panginoon, na ibigay namin sa iyo, Lord God,
ng buong puso at kaluluwa, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord. And dalangin ko po, Lord God. Lord, ano man, Lord, ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, O Lord God. Lahat ng nangangailangan, Panginoon, lumapit sa iyo, Lord God, at ito ay iyong ibibigay, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, hallelujah, salamat, Panginoon, sa siksik, liglig at umaapaw na ibinibigay mo, Panginoon. Sa mga puso na mapagbigay, O Lord God. Sa mga puso na ang nagbibigay, Panginoon, ay nakatuon doon, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, para sa mga nangangailangan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Jesus. That ang mga puso na ito, Panginoon, ay maging tapat sa iyo, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Ang gagawin ng bawat isa, Panginoon, ang ginagawa ng bawat isa, Panginoon, ay para sa iyo lamang, O Lord God. Para sa iyo lamang, Panginoon, Lord God, at hindi, Lord, sa aming mga sarili, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, Lord God. Without your Holy Spirit, O Lord. Without your word, O Lord God. We are nothing, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat gagawin namin, O God. Ikaw ang maitaas. Sa bawat pagbibigay namin, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Sa lahat pong pinagpala ng ating Panginoon, can we shout hallelujah? 1, 2, 3, hallelujah! Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. And salamat po, Pastora Hazel and Sis Des, para sa word po ng ating Panginoon. And now, let us proceed po sa ating mga announcements. Naka-flash po sa screen. Meron po tayong 10 a.m. and 12 noon Sunday worship service. Ito po yung ginagawa natin every Sunday. Please, sabi po nila, pag 9:55 or 9:50, you are considered? Late. Okay, and then we have Wednesday, 8 p.m. and 9 p.m. online midweek service po siya. Every Wednesday po siya ginaganap. Kung available po kayo dyan, feel free po, via Zoom po siya. And then every Friday po, it's 8 p.m. to 9 p.m. our online prayer meeting. And encourage everyone po, we have our prayer box over there po. Pag-enter po natin, makikita po natin siya. May mga pen and paper na din po. I encourage everyone po na mag-ask po tayo ng prayer para every Friday po, meron po tayong pinag-pray. Amen? And then makikita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon through the answered and answered prayer po ng ating Panginoon. And then, meron po tayong this coming first Sunday po, December 7 po, wala po tayong eating fellowship kasi po magkakaroon po tayo ng Christmas party fellowship after po ng morning service. So magkakaroon po tayo ng program after po nating eating fellowship. And then I encourage po, pack lunch po siya December 14. December 7 po, normally po we have our eating fellowship every first Sunday, amen? But right now po, we will do a second service sa second Sunday po siya. Wala po tayong eating fellowship ng first Sunday. Kasi po, magkakaroon po tayo ng pack lunch sa December 14. Yung po yung eating fellowship po natin. So I encourage everyone po, let us bring our best dish. Amen? Yung pangbato po natin putahe. Amen? Nasama-sama po nating pagsasaluhan. And then every leader po, as per advice po by CGT po, katulad po siya ng before, we will bring 5 gifts po, dahil magkakaroon po tayo ng games. So prepare games and 5 gifts po sa mga mananalo po. And then po, as per advice din po, wala po tayong exchange gift.
Instead, we will do a love gift or donation po para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Amen? Sa ating Pilipinas. So we can approach our leader for more information, but nasabi po dito yung certain amount po is 25 euro po. So if you have it now, you can give or you can approach Sis Jor and Sis Lorna po for your donation or your love gift po. And then another announcement po for December 6 and 7, Saturday and Sunday, sa passport renewal. Amen. Mga passport appointments po natin is a kind reminder for everyone po to check your slots para hindi po kayo malate. Yung pong ano po niya, venue po niya is 14th Avenue, Martin Luther King, 06 and 200 Nice, France. Sa mga hindi nakakaalam po, sabi po nila papunta siya doon sa Stads. So sakay po kayo sa line 3. Amen? And kung wala na pong ibang announcement, dito po pansamantalang nagtatapos ang ating gawain at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Amen? And once again, let me remind you that let us return the goodness of God through our life and worship, and let us practice the attitude and gratitude. Amen? Muli, tayo pong lahat ay tumayo at muli po nating papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon through our victory song. Pagkamayan para po maikot po natin yung mga kapatid. Kumusta ka na? Kumusta ka na?
Before po tayo closing prayer, pwede po ba natin tawagin yung mga uuwi po natin kapatiran para may panalangin lang po natin? Amen? Pwede po ba? Yung mga uuwi po natin mga brethren, ayan, lahat po ng mga uuwi natin mga kapatid. Hello po, mananalangin pa po tayo. Okay. May we all lay our hands to them as we pray for protection. Hallelujah, hallelujah, God. We thank you, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito, Lord God. Lord, tinataas po namin sila as they will go into vacation, Panginoon. Lord, dalamin ko, Panginoon, na kung paano niyo po sila sinamahan dito sa France, Lord God. Lord, nawa, samahan niyo po sila hanggang sa pagbabakasyon po nila, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ma-enjoy po nila ng lubos-lubos ang pagpapalang ipagkakaloob niyo sa kanila, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na lahat po ng kanilang sasakyan, Lord God, mula po dito sa bansang France, Panginoon, patungo man po sa kung saan lugar niyo po sila dadalhin, Lord God. Kayo po ang magbalot ng inyong banal na dugo at ng inyong proteksyon na makarating po sila ng safe and sound, Lord God, sa kanilang mga paroroonan. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa pagpunta po nila, Panginoon, sa kanilang paroroonan, Lord, I pray na makita po ang inyong liwanag sa kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng kanilang dadatnan, sa lugar po na kanilang pupuntahan, makita po ang inyong light, Lord God, maging pagpapala po sila, Panginoon, at magamit po sila as an instrument, Lord God, to all their families, Panginoon, to all their friends, to all their neighbors, Panginoon, na mabahaginan po sila, Panginoon, ng inyong kabutihan, lalong-lalo na po ng inyong salita. Kaya Lord, kayo po ang bumanot sa mga anak niyo ito, Lord God. Your divine protection be upon them, Panginoon. Your blessing be upon them, Panginoon. And may your light shine in their life, Panginoon, as they will go into vacation, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa kanilang buhay. Sa inyo po namin sila itinataas, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Closing prayer. Okay, let us close this prayer, this service. Let us close this service in a prayer. Heavenly Father, once again, we thank you, O God, for the blessings, Lord God, for this day, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong dinadala ang aming mga panyapak, Lord God, sa inyong bahay panambahan to worship you, to serve you, Panginoon, and to give back all the praise and the glory, Lord God, to give back all our thanksgiving to you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa ginawa mong intervention ng inyong Santong Espiritu, Lord God, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, sa healing, O God. Maraming salamat sa miracle, O God. Maraming salamat sa revival, Panginoon. Maraming salamat sa breakthrough, Panginoon, na inyong ipinagkaloob sa amin, Lord God. Dalangin ko, Lord, as we leave this place, Lord God, yung pagpapala, yung joy, yung peace, yung pagmamahal, Lord God, at yung pag-iingat nyo ang siyang kasama namin, Lord God, mula ngayon, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, Lord God. May your peace, Panginoon, nawa, Lord God, mapunta po sa aming mga puso itong iyong peace, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Lord God. So, Lord, as we leave this place, Panginoon, may your love, Panginoon, be with us, Panginoon. May your joy be with us, Lord God. And Lord, as we leave this place, Panginoon, dalangin ko yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo, Lord God, lalong mag-grow, Panginoon, lalong-lalo na po sa labas ng iyong tahanan, Lord God. Lord, we thank you once again. We bless your name, Panginoon. And may you bless all these people, Panginoon, na naririto ngayon, Lord God. And Lord, nawa, Panginoon, sa paglabas po namin, makita sa bawat isa, Panginoon, ang inyong liwanag, Lord God. Ang inyong glory, Panginoon, makita sa bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang promotekta sa bawat isa, Panginoon. Kayo ang patuloy nawa na manguna at maging sentro sa buhay ng bawat isa. Bless your people, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.